Hello, good morning. Ngayon ay December 7, Sabado. So, konting update lang tayo sa ating taniman ngayon. Yan. So, mag-umpisa tayo dito. So, ito mga for harvest na natin yan, yung mga nasa taas. So, yung mga maliliit, pagsasama-samahin natin para makaabot ng mga 230 to 250 grams. Tapos, bebenta natin yun ng 100 pesos. Pero yung mga good size, yan, may mga good size tayo dito, ay benta natin ng 3,100. Okay, so update naman tayo dito sa pipino. Ito yung Jackson 27. So tulad na nabanggit ko sa inyo, based sa naobserbahan ko, nagbubunga siya, hindi dun sa main stem, kundi dun sa mga sanga. So pag nagsanga siya, katulad nito, nagsanga siya, dyan usually, lumalabas yung bunga ng Jackson 27. Pero, kumpara naman dito sa single variety natin, na alam natin na within 5-6 weeks ay makakapag-harvest ka na. Ito, hindi pa tayo nakakapag-harvest, pero palagay ko, nag-start na siyang mag-mature. So, mag-mature is, nag-start na siyang mamunga at yung bunga niya ay lalaki na. So, yun na yung good news natin ngayon. So, gaano katagal? So, tinanim natin sila nung October 11. Ngayon ay December 7. So, halos 2 buwan na ito na hindi ko pa na-harvestan. Pero, paano ko nasabi na magtutuloy na yung bunga niya? Dati, ang bunga niya lang ay ganito, tapos mamamatay. Ayan, magiging ganito, mamamatay. Ngayon, may nakikita na tayo, which is, nasan ba yun? Ito. Ay, hindi yan. Pakita ko kanina. Ayun, ito pala. Sorry, wait lang ha. Dami kasing sampay ngayon dito eh. So ito. Ayan. Kita ba? Ayan, medyo malaki na yan. Meron pang isa. Tsaka ito. Ayan. Ayan, nakita niyan, gitna. Ayan. Malaki na rin yan. So hindi na siya kasing laki nung mga ganyan. Hindi na siya ganyan. So ibig sabihin, sa pagkakaintindi ko ay okay na siya. Magtutuloy-tuloy na sana siya ng bunga. Nung previous na experience ko, inabot ng 4 months, yung tinanim natin doon na Jackson 27 din. Mga naka-7 or 9 tayong bunga nun. Pero matagal din, 2 buwan bago ko siya nakitang namunga. Ayan o, yan, tsaka yun. Tsaka ito pala, ayan o, 3. So may 3 ako nakikita na magtutuloy-tuloy ng bunga. Ang kailangan ko lang alagaan is yung pagdidilig sa kanya. Kasi napansin ko, yung 2 liters na tubig, kulang sa isang araw based sa experience ko. Kasi nakikita ko natutuyo yung coco peat. Okay. So yan yung update natin dito sa Jackson 27 natin na based on our experience, mga 2 months bago magbunga. At mas maganda is pasangahin mo siya para dun siya mag-start na maglabas ng mga female flowers or yung pinaka bunga natin. Ito kasi male flower yata to eh. Yan yung mga bulaklak lang, male flower. Pero ang maganda sa kanya, hindi mo na siya kailangan i-pollinate. Okay? Parang ganito rin, parang itong single cucumber natin na hindi naman natin siya pinopollinate. Pero nakakapag-provide siya ng bunga. Yan. So ito naman ang naging problema, yung isa nagkaroon ng root problem. Tapos ito akala ko magkakaroon na rin or baka meron din na hindi ko lang alam. Pero naka-recover siya eh. So ayan o, naka-harvest tayo dito ng 7 dati. Tapos ito, ay 6 yata to, tapos 5 itong kabila. Pero ngayon nakapag-bunga ulit siya, yun, may 3 na medyo good size. Tapos merong isang abnormal na atin na lang yan. Yan. So usually, based sa experience ko, kaya niya magpalaki ng bunga mga 4 hanggang 5. Yan. 3 to 5 na lang. 3 to 5 per cycle. Yan. So ngayon, yan, magsi-second month na siya at possible makapag-harvest naman tayo. So, goods. And ito nakita nyo, wala na yung mga container dyan kasi may nakaprepare na ako na ililipat ko dyan. So, may tatanim na tayo dyan. Tapos, ang itatanim natin sa single cucumber kasi ang hinahabol natin, yung mas mabilis natin siyang ma-harvest. So, yan mamaya malamang ito magpuprune ako nito. Puprune ko tong mga
dahon dyan. Tapos magdidilig tayo. Ayan. Ito kasi basa pa naman yung lupa pero talagang nasisira or nalalanta eh. So may issue. Ang problem din kasi habang tumatanda daw sila, medyo nagiging prone sila sa diseases. Kaya pwedeng maapektuhan kasi yung lettuce natin. So ayoko nang mag-alaga ng sobrang tagal katulad nitong Jackson 27. Pero itong Jackson 27 hayaan lang din muna natin siya hanggang sa lifespan niya. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Pero in terms of, kunyari, nag-start pa lang kayo, gusto nyo pag-aralan, I would suggest itong Jackson 27 kasi mas mura yung buto niya. Itong single cucumber natin, 25 pesos isa. So if you're just gonna practice doing hydroponics, kasi ito nakakokopit na eh. Mas maganda itong Jackson 27 ka muna mag-start. Pero if sure ka naman na gusto mo agad makabenta, alam mo may mabibentahan ka naman, itong single cucumber, talaga mabilis lang siya at madali lang din siyang alagaan. So yan. So maliban dyan, itong mga lettuce natin, so nung Friday, actually bago pa mag-Friday, nagbenta na ako eh. No? Ako Sunday. So mga 35 days may nabentahan na ako. Yan. Katulad yun, hinarvest na agad natin yun. Isa. Tapos ito yung kahapon. Tapos ito may naka-reserve na rin talaga. So kukontakin ko na lang yung mga customers ko na gustong kumuha para ma-dispose ko na to. Kailangan ko lang itong malinis kasi bukas dapat talaga mag-transfer na tayo. Pero tingnan natin kung anong magagawa natin. Pero ito yan, mag-harvest ako dyan siguro ng isa. O kaya dito isa. May kukontakin tayo na para mabigyan natin. So ito, hindi siya ganun kalaki. So malamang ito 4 hanggang 5 peraso kada bundle natin gagawin. Pero ganun talaga. Sa ngayon kasi, pinoproblema pa rin natin yung sikat ng araw. So nag-decide na talaga ako na itong dalawang span na to, ng bubong yan, kasama side na yan, ay papa-convert natin to polycarbonate katulad nito. So hindi ko muna ako gumagamit ng UV or yung lower quality ng polycarbonate kasi nga, bahay namin to. Ayaw natin na magkaroon ng problema. Siguro, pag nag-try na tayo mag-expand, gagamit tayo ng lower quality ng polycarbonate. Okay, yung mga tig 600 lang. O kaya, UV plastic, which is napakamura lang. Hindi ko alam. Basta mura lang. Per roll pa yon. Ang dami nun sa isang roll. Kaya, ayan. Okay, so in terms naman dito sa update natin ng mga lettuce, itong iba, okay na. Kasi Kratky naman yan. Itong may mga problem tayo yung sa weak hydroponics. So medyo nagkaroon tayo ng problema dyan. Ang isang naging problema ko is hindi nasusustain yung moisture or hindi sumasapat yung moisture na naidadala nung wick o yung cloth papaangat dun sa coco-peat. Kaya mapapansin ko minsan nagda-dry na yung coco-peat. Ibig sabihin hindi talaga siya nakakakuha ng moisture o kaya ng nutrients. So, ang mangyayari, malalanta yan. Kaya yung iba dyan maliliit, yung dulo na yon tsaka ito, nalalanta kasi nga, wala naman silang nutrients na nakukuha. Ito, nalanta rin kahapon. So, nilalagyan ko lang sila ng konting nutrient solution para lang mabasa muna sila habang humahaba pa yung ugat nila. Ganun na nangyayari. Tapos, hindi na ito naka-weak setup. Dinagdagan natin yan ng nutrient solution para umangat yung tubig. Kasi nga, hindi siya kaya. Okay? So, may mga ganun tayong senaryo ngayon. Ganun din dito. Lahat ng weak setup natin nung start, dinagdagan ko ng tubig para umangat. Para hindi na sila mamatay. Ang pinagtataka ko lang, kasi dito sa kabila, yung ginawa ko dito, ayun o. Ito. Yan. Nangitim na yan o. Ano pa rin siya? Basta moist pa rin siya. So, ibig sabihin, nakakapagdala pa rin siya ng tubig dun sa coco-peat. So, kung mapansin nyo, ayan o, ito yung coco-peat niya. Diba, dark? Kita ba? Ayan o, dark yung coco-peat niya. Compare mo naman dito. Ayan o. Ayan o. Light. Tuyo kasi sila. Tuyo. Kaya lang hindi sila namamatay kasi yung ugat niya nakaabot na dun sa tubig. Diyan sa container na yan. Yun yung kaya hindi sila namamatay. Pero kung titingnan mo yung coco-peat, hindi na umaabot yung tubig sa kanya kasi tuyo na yung coco-peat mo eh. Yun. Ewan ko kung naintindihan nyo. Pero ganun yung explanation ko.
So, dito naman, ito yung na-harvest natin na Chinese kangkong. Kasi ito, hindi ko na ito itutuloy. Ito muna. Ito, bala ko rin hindi rin muna ituloy. Kasi, aayusin nga muna natin. And, moving forward, gusto ko, siguro i-maximize yung, ilan mo yung taniman ko. Ang matataniman ko kasi ngayon, 3, 6, 9, 12, 14. So, 14. So, sa 40 na yan, kaya nating magtanim every 2 weeks ng 105. Tama ba? 7. Tama, 105. 105 heads every 2 weeks. Which is kaya naman natin kasi meron tayong indoor nursery. Yung indoor nursery natin na isang layer lang, kaya niya mag-cater hanggang 240 seedlings at a time. Yan. So, yan. Yun lang. Meron akong ibang klaseng tourbillon ba yun? Tourbillon yata yung binili ko. Hindi ko sure kung yun yung tourbillon. At saka to. Kasi kakaiba eh. Ang problema lang kasi, hindi ko naiayos kung saan ko nilagay yung tourbillon. Meron akong 4 na tourbillon sa batch na to. Yung for harvest ko. Meron din ako 4 na tourbillon sa harvest na to. Ang problema, hindi ko siya na-labelan. Kaya hindi ko alam kung nasaan. Oo, problema ko. Kasalanan ko. Ayun. Okay, so yun lang yung update natin sa ngayon. So, isa sa mga activity ko ngayon ay maglinis para at least kung hindi ko man ma-transfer lahat kaagad, ay nai-adjust ko na siya. Kasi dito medyo masikip, nahirapan ako pumasok dyan. Hirap mag-harvest. Yan. So, yun, i-adjust lang natin. And at the same time, ito naman yung Malabar spinach natin. So, okay naman. Sana magsanga din siya para dumami. Pero kung hindi naman, hahayaan lang natin siya. Tapos, mag-cuttings tayo, tapos itusok ulit natin. Ganun na lang gagawin natin dyan. Tapos, ito yung, ayan, mga basil natin. So, basil na, gagamit ko naman yung basil ko sa baba. Gamit na gamit. So, ito, habang pag humaba pa ulit to, ayan, mapapansin nyo, ayan. Ay, sorry. Ito yung putol niya dati. Diyan tayo nagputol. So, nagsanga na siya. So, habang tumataas na to, pwedeng gawin ko, putulan ko lang siya dito. Yan, yan o. Taas na, diba? Putulan ko siya dito para magsanga ulit siya. Tapos ganoon din dito. Yan. Pwede kong putulan dito siguro. Yan. Para magsanga ulit siya. So, later on, sobrang kapal na yan. Yan. Parang ganoon din ginagawa natin dito sa ating mulberry. Yan. Pagsasangahin natin siya na pagsasangahin. Yan. So, maliban dyan, ito yung mga tanglad natin. Marami tayong tanglad. Hindi ko pa naayos eh. Marami pa ayusin kaso medyo tinatamad ako. Yun lang, problema ko nga yun. So anyway, yun lang naman ang update natin ngayon. So hopefully, mag-okay naman lahat. Ayan. Dito manual pa rin ako. Kahit sabihin mong may drip ako dyan, hindi kasi maayos yung pagkakasetup ko ng drip. Pero, yan na lang muna siya. Hayaan na lang muna. So nagmamanual ako dyan. Dito ako dumadaan. Yung aso ko. Fight. Hello. Yan. Lalagay ako dyan. May konting balde yan. Dilig-dilig. Manual muna yun sa ganyan. Tapos, ayan. Meron tayo ito. Rainy. Para rin siyang romaine. Pero, ngayon, ang napansin ko, hindi siya nag tip burn. Hindi siya nag tip burn. Siguro dahil hindi naman sobrang init kasi December nga. At malamig yung simoy ng hangin. Ayan. Okay, so pag hindi masyadong maganda yung tubo na yung sikat ng araw, yan parang kung saan pumupunta yung dahon nila, ganyan itsura nila. Pero pag highly concentrated yung or maganda yung sikat ng araw sa kanila, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Mas compact yung pagkakatubo niya. So hopefully sa first quarter ng 2025 is mas maganda na yung tubo dito. And tingnan natin kung mas maging okay to. Kasi kung mas maging okay to, ang benta ko kasi dito, isang peraso na maliit. Yan, itong single cucumber, 25. Ito naman, kung mabenta rin natin 25, bakit hindi? Pero papatikim din natin sa kanila. Kasi ito, natikman na to ng nanay ko. Nagustuhan niya to. Malambot. So, more on quality or dun sa mas mura. Ito kasi baka pwede nating ibenta ng
20 pesos or 15 pesos isa. Malaki yan eh. Mahaba yan eh, itong variety na to. Jackson 27. Kaso based sa experience, sa panlasa ko, makapal yung ano niya, makapal yung balat ng cucumber. Okay. So, yun lang. Sana magtuloy-tuloy at hindi tayo mapeste. In case man tayo mapeste, ang gusto ko talagang implement pag, kunyari, nagkaroon na ng problema talaga or magkakaroon ng problema is stop production. Ang gagawin natin, once a month na lang yung magiging harvest natin dito. So, from 105, gagawin natin ng 210 per harvest. So, palagi ko kaya naman yun. Masusustain ko naman yun. Okay, yun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.